VP Sara Duterte mga idol, hindi pwede sampahan ng criminal case ayon kay Juan Ponce Enrile. Pakinggan po natin mga idol ang sinabi ni Enrile. Hindi maaaring sampahan ng kasong kriminal si Vice President Sara Duterte. Ito ang pahayag ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile tungkol sa umunibantang pagpapapatay ni VP Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez kung sakaling siya ay maipapatay. Ipinaliwanag ni Enrile na isang conditional ang pahayag ng Vice Presidente. Pakinggan naman po natin mga idol yung sinabi ni JB Ejercito mga idol. Kasi ko, Mr. President, sabi ko, ako naman ho, hindi ho ako kakampi, hindi ho akong kapani kanino man. No? Kasi po, nangihinayang ako doon sa mga sinimulan noong panahon nyo. Kahit pa paano, dito yung mga major infrastructures natin, railway na talagang matagal ko na tinutulak. Sinimula doon. Pero sabi ko, sana itong nangyayari sa lahat, ano man mangyari, sana na ngayon nandito kay Pangulong kay President BBM, sana maituloy. Ako po gusto kong tutukan ito para matuloy, para lahat ng sinimula doon matapos naman at magtuloy dito sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo mga idol? Kita nyo? Kung ano ang sinabi ni Enrile, hindi pwedeng sampahan ng kaso ng kriminal si VP Sara Duterte. Yung mga gigil na gigil dyan na pagbabanta daw ni VP Sara Duterte sa buhay ni President Bongbong Marcos, asawa niya at saka si Tambaluslos, tingnan nyo o pakinggan yung sinabi ni Juan Ponce Enrile. Siya na mismo ang nagsabi niya na, si Enrile na mismo ang nagsabi na hindi pwedeng sampahan ng kaso. So ayan, yung iba dyan na gigil na talagang death threat yung sinasabi ni VP Sara Duterte. Conditional po, ayan na po. Si Enrile na po ang nagsasabi, conditional, kaalyado po yan ni Pangulong Bongbong Marcos, advisor po niya yan. Ha? Advisor na po ni Pangulong Bongbong Marcos ang nagsasabi na hindi po pwedeng sampahan ng kaso na kriminal. Dahil conditional po, conditional threat yung sinabi ni VP Sara Duterte. O di ba? So yun namang sinasabi ni JBRC2 mga idol na napakaraming project po mula noon kay Pangulong Rodrigo Duterte na hindi po itinuloy sa panahon ni Bongbong Marcos ngayon mga idol. Yung mga subway, yung mga train dapat sa Mindanao na magkakaroon na sana, wala. Yung mga tulay, mga building, mga ospital, hindi itinuloy mga idol ni PBBM mga idol, hindi tinuloy. Kundi nakapokus po ang oras nila sa pagpapaimbestiga kay VP Sara Duterte at kay Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi po para sa Pilipinas o sa bansang Pilipinas nakapokus yung atensyon nila para sana magkaroon ng mga malalaking project. Imbis na magkaroon ng malalaking project, itinigil lahat mga idol, hindi itinuloy. Kaya yan ang sinasabi ni JB Ejercito na dapat matuloy yung mga project na nabinbin mula kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi kung umabot ng ilang taon pa yan si Pangulong Rodrigo Duterte, ang dami na pong mga project na natatapos ngayon. Marami na po yung railway sa Mindanao, sa Davao, baka naumpisa na yan. Yung mga highways, mga tulay, mga ospital. Kita nyo naman, ang dami pong napatayo si Pangulong Rodrigo Duterte ng mga tulay. Diba? Mga ospital. Kung ano-ano pa dyan. Yung mga train. Ang dami po mga idol. May pandemic pa yon. Pero ito ngayon, sa kapanahonan ni Bongbong Marcos, itinigil na nga niya yung mga project na sana matuloy yung kay Pangulong Duterte. Wala pa siyang nagagawang project na talagang sa kanya din. Wala pa mga idol. Yung mga nagsasabi dyan na magaling manungkulan si Pangulong Bongbong Marcos, ano po ba ang ipagmamalaki nyo na nagawa niyang malaking project sa Pilipinas o sa bansa natin? Banggitin nyo nga po kung ano pong mga malalaking project ang nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos.
sa panahon niya ngayon, 3 years na po. 3 years na. Tandaan nyo yan. Nibigas nga eh. Hindi nga kayang pababain eh. Di ba? Hindi nga kayang pababain yung presyo ng bigas. Yan ang tandaan po natin mga idol, na napakalayo po ang diferensya mga idol. May pandemic pa yon kay Pangulong Rodrigo Duterte. May pandemic pa yon. Ngayon, walang malalaking project, pero nagbinta pa tayo ng gold mga idol. Nagbinta pa ng gold. Samantala, dati si Pangulong Rodrigo Duterte, may pandemic na maraming nagawang project, pero walang naibinta na gold sa Pilipinas. O, diba mga idol, napakalayo po. Tapos sabihin ng iba, magaling daw si PBBM na maging presidente. Sanang magaling doon na wala nga pong malalaking project. Yung pinagmayabangan niya na flood control project, nasaan na? Bakit binaha lahat yun sa Rizal? Yung tinamaan ng bagyo, kasusunan lang niya yun. Pagkatapos ng sunan niya, mga ilang linggo, binagyo, grabing baha sa Rizal, sa Antipulo. O di ba? O di napahiya siya sa pinagmayabang niya na flood control project. O di ba? Ganon mga idol. Ganon, puro lang salita. Bigas pababain, gawing 20, salita lang. Yung flood control project, hangin lang din mga idol. Sa Bicol region, binagyo. O di ba? Hindi kasi pumunta doon eh. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kaya kumamot na lang sa ulo at nagsalitang ano gagawin natin. O di ba? Tapos ang sinabi pa niya mga idol, pahupain na lang po yung tubig o yung bagyo, saka sila pupunta at titingnan na lang kung gaano kalaki ang mga damage. Biruin mo naman yan. E paano na lang kung naubos yung tao doon sa Bicol region? Doon pa lang siya action pag wala nang baha, wala nang tao. O di ba? Tapos pinagmayabang ng iba diyan na talagang magaling daw. Di bali nagmumura ang presidente, importante, mahal ang taong bayan at mahal ang bansa. Yan po. At iniisip kung paano undan ang bansa natin. Yan po ang importante diyan. Hindi na nga nagmumura. Ang tanong, ano nangyari? O di ba? Kaya grabe mga ito, napakalayo pong diferensya. Pero may project na si Pangulong Rodrigo Duterte noon na itutuloy na lang sana, itinigil pa. Di ba mga idol? Si JBRC na mismo nagsabi niya na. Tsaka mga idol, opisyal na pong inendorso ni VP Sara Duterte ang mga senatorial line-up ng PDP Laban. Ang sabi niya dito mga idol, ako ay nagtitiwalang nasa taong bayan ang kapangyarihang baguhin ang kasalukuyang takbo ng ating bayan sa pamamagitan ng pagbuto sa mga taong karapat-dapat, tapat at matyagang maglilingkod sa bayan. Ayan po mga idol. Opisyal na pong inendorso ni VP Sara Duterte. Sana nga manalo straight mga idol. Para naman mabawas-bawasan yung mga buaya dyan na nakaupo. Diba mga idol? Sana nga. Kaya mga idol, sana maging matalino po tayo. Sana huwag po tayo magpabudol. At sana po madala na po tayo sa mga pangakong puro lang hangin. At puro kayabangan lang, wala naman sa gawa. Flood control project, pinagmamayabang. Pero wali nung dumating ang bagyo, ang daming binahang lugar. Nasaan ang flood control project mga idol? Yun, diba? So yun lang mga idol. Kaya ingat po kayo mga idol. Sana maging matalino po tayo. Solid po tayo mga idol.